Isang mapagpalang araw po muli sa ating mga katiits mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga katiits po, happy treasure to all of you. Ito po ang ating isang pinadala po mula sa ating katiits, treasure hunter. Ito po ay nagpapatuloy po pagdikod. Isa pong stone marker na hugis turtle mga katiits. So mga katiits, for your information, sa mga gustong bumili po ng Philippine-made scanner locator na gawa po ng Pinoy at murang-mura po dahil nga Pinoy price din to mga katiits, ay yung ABS scanner locator na ngayon po ay available na po sa Pilipinas. At yung ABS scanner locator po ay mayroon ng history at mayroon ng 8 naka-hits po ng mga katiits po natin na treasure hunter, at yung huli nga mga katiits mula sa Davao de Oro at naka-hits po ng 2 Burma gold bars mga katiits. Yung isang gamit lang po ng scanner locator na triple locator po. PM lang po kayo kay Mr. Rolly Luok, adlawon mga katiits. Okay, tuloy na po tayo sa pagdikod. Samahan nyo mga katiits, tulungan po natin na maidikod po itong pinapadala ng ating katiits upang malukit po itong possible items mga katiits. Isang turtle sign o isang marker marker stone na hugis turtle mga katiits. So maganda po itong kanyang markers mga katiits kasi nga nasa area po ito ng medyo liblib na lugar mga katiits. Sa tingin ko ay isa po ito sa pinakadabis na marker at mukhang maganda po yung kanyang pagka-marker nito mga katiits. Ito nga sa tingin ko, itong turtle markers na ito ay wala siyang buntot, kundi ito lamang ay para siyang nakalubog sa mga katiits sa lupa. Yun yung katawan at yung kanyang ulo ay medyo nakatingala mga katiits. So masama po natin na tulungan mga katiits sa pagdikod at pag-remap ng kanyang marker turtle sign na ito ay nasa lugar ng medyo ito mga katiits. Sa tingin ko ay para nasa medyo bundok na konti dahil wala namang parang tubig na o sapa o creek na napapansin ko sa pinadala po nating katiits. So ganito mga katiits, unang-una ating gagawin assessment yung 4 na anggulo mga katiits. From east, then reverse po tayo sa west, then going to north, tapos reverse naman tayo sa south. So ang gagawin po natin mga katiits ay ate pong i-check po o kung meron tayong dalang metal detector or scanner locator mga katiits. Unahin po natin yung bandang east mga katiits. I-check mo yung mula sa kanyang kinalalagyan 2 to 3 hanggang 4 meters ang layo. Pwede nyo i-detect yan, pwedeng i-check nyo ng metal detector and or scanner locator mga katiits. Then same mga katiits yung north area, yung south area and west area mga katiits. Hindi lang yung mga katiits, i-check nyo din mismo mga katiits yung katawan mga katiits. Baka mayroon kayong masagap na detection dyan kasi nga mayroong mga ganyang nakalubog po mga katiits. Isa po sa mayroon akong mayroong nakakuha po ng mga katiits at ang items na ganyang isang marker turtle sign na nakalubog, hindi siya nasa labas, nakalubog yung katawan niya. Ang items ng mga katiits ay mismo nasa ilalim po ng kanyang katawan. So, posible po mga katiits na itong isang marker nito at yung item ay nasa ilalim ng kanyang kinalalagyan.
So, i-detect nyo yan mga ka-TH ng metal detector or scanner locator mga ka-TH. Yung buong kanyang kinalalagyan. Baka kasi nga mayroon na tayong nakahits dyan na treasure hunter natin na nakalubog po yung katawan ng turtle at yung item mismo ay nasa ilalim under the turtle. So, ang maganda lang kasi nga may dala silang dalawang treasure hunting equipment. Ito yung advantage mga ka-TS. Kasi nga kung tayo'y nagre-read lang, tayo'y didikod lang na wala tayong dalang treasure hunting equipment, ay medyo kulang pa rin tayo sa so dapat mayroon po tayo niyan. So itong aking binilugan mga ka-TS, i-check nyo po mismo yung katawan na nakalubog sa lupa mga ka-TS na isang turtle stone marker mga ka-TS. Sabi ko nga sa inyo, may nakakuha na ng nakalubog po yung pero mga ka-TS hindi yan sa malapit sa creek kasi yung ibang turtle na mga markers ay karamihan na sa creek o sa ilog. So yung naka-hits mga ka-TS ay medyo sa bundok, hindi malayo yung ilog. So yun nga, nakalubog po yung katawan ng turtle at nung kanilang sinuyod po ng metal detector ay meron silang nasagap. Doon tapos mayroon pa silang isa pang dalang scanner locator nung tinapat mismo doon sa katawan, sa likod mismo ng turtle nito marker ay talaga namang sobrang ikot ng scanner locator nila. So, tuwang-tuwa sila mag-attest dahil sa yung pag mayroon ka talagang treasure hunting equipment ay madali malukit po yung item. So, yun nga lang kasi mayroon tayo mga treasure hunters na kasama na wala pong gamit. Siyempre nga, mahal din nga naman yung mga gamit po. So, yun nga mga ka-TH, i-check nyo yung apat na anggulo, left and right, then yung north and south mga ka-TH. Tapos, yung katawan, wag nyong kalimutan, i-check nyo rin mga ka-TH. Pwede naman kayo po, TH, mag-test dig. Yung sinasabi kong from east-west, then north to south. Pwede kayo mag-test dig mula sa yung east, going east ng 2 to 3 meters. Pwede kayo mag-test dig dyan ng 2 to 3 square meters mga ka-TH. Kahit mga 1 meter, pwede nang deep ang lalim, i-test nyo. Sa north, 2 to 3 meters din Tapos 2 to 3 square meter din yung lapad o 1 meter din yung lalim, test dig nyo rin. So yung apat na anggulo mga ka-TH, kung wala kayong gamit mga ka-TH, pwede nyo i-test dig yan mga ka-TH. Kasi itong item nito mga ka-TH, itong marker na nakalubog na turtle mga ka-TH, yun nga, sabi ko nga sa inyo mga ka-TH, mayroon nang nakakuha na items na lubog po yung katawan ng marker ay nasa ilalim mismo yung items mga ka-TH, giveaways mga ka-TH. So, sabi ko nga mga ka-TH ay kung wala kayong gamit o wala kayong dalang mga treasure hunting equipment, metal detector or scanner locator, gawin nyo mga ka-TH ay mag-test dig na lang po kayo. Ang maganda na naman kasi makaka-test dito, pag ganitong nakalubog, maganda po yung hukayin kasi nga hindi siya basta-basta gumugulong kasi nga nakalubog yung katawan ng mga ka-TH. At pwede kayo mag-test dig ng 1 meter mga ka-TH mula sa kanyang pwede kayo mag-test dig dyan ng 1 meter left and right, east and west, din north and south. I-check nyo. Wala namang wala. Testig po tayo. Yun lang talaga ang isa pong kulang na kulang kung halimbawa wala tayong treasure hunting equipment, wala tayong detector, wala tayong scanner locator. So, andyan lang talaga tayo mag-determine lang tayo ng sa test dig,
Talagang hukayin po talaga natin yung gilid, baka sakaling matumbok yung kinalalagyan nito mga ka-TH. So ito magandang marker ito mga ka-TH, magandang marker turtle ito mga ka-TH dahil sinasabi ko sa inyo ka-TH, nakalubog po siya sa lupa, nakalubog. At yung may ganito ring mga sitwasyon mga ka-TH, nakalubog din. Ang items po mga ka-TH nasa ilalim mismo ng turtle. Baka sakali mga ka-TH, yung mga nagpadala nito, i-check nyo, hukayin nyo yung tagiliran, 1 meter ang distansya, at mag letter L kayo, kahit 1 meter. Baka sakali mayroon niyang laman sa sa kanyang katawan, yung turtle. At ito'y nakalubog. Sabi ko nga, mayroon nang nakakuhang item o giveaways na nakalubog yung marker sa turtle mga ka-TH. So ito po yung magandang sinyalis ito. Mukhang perfect yung pagka marker sign po ito mga TH. Isang turtle na nakalubog po sa lupa. So ito yung mga ka-TH, harinawa natulungan po natin yung nagpadala nito ng marker turtle na nakalubog. So ito nawa ay kanyang magamit sa mga pagdikit-dikit po natin. Okay, mga ka-TH, hanggang dito na lamang. Thank you for watching. Kung bago pa lang kayo mga ka-TH sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, and also don't forget to hit the notification bell para update po kayo sa aking mga ipapalabas pang video mga ka-TH. So mga ka-TH, sana'y hindi kayo magsasawa sa panonood ng aking video. Salamat po mga ka-TH sa suporta ng aking YouTube channel na Alia Masita mga ka-TH. So muli, God bless as always sa ating lahat mga ka-TH.